Guys, sa intersection na Masinag, master, bike to work na naman tayo, araw ng Sabado. Quezon City, Tomas Morato tayo. Render tayo ng duty ng flexible duty 4 hours. Nakatawid na tayo ng Masinag intersection, mga master, mga katuto. Ayun, tuloy-tuloy na yung padjak natin. So, Marcos Highway na tayo. LRT yung nasa unahan natin. Antipolo station yan, yung pinakala station dito sa LRT, yung pinakadulo. Tapos yung dulo niyan doon na sa CM Bricto Avenue sa may Santa Cruz, Manila. Ang gamit pala nating helmet ngayon, mga master, mga katoto, yung vaccine ball. Nakita ko po sa Shopee, nakasil ng 48% off. Kaya kumuha na ako. Sabi ko, bagay gamitin sa pagka-trail ka. Tapos pag yung walang palong, yun hindi bagay doon. Ito, tignan pag nasa trail ka. Kaya yan, kumuha ako habang nakasil pa. Baon niya putsinta at saka puto para kain natin doon sa duty. Marikina, yan, sa kanan natin. Tip ko pala sa mga newbie, mga master, kung nasa malaking highways na kagaya nitong Marcos Highway, kung nalanganin sila sa gilid ng highway, gumamit na lang sila ng bike lane para siguradong hindi sila mapapahamak. Ngayon, kung gusto nyo man dito sa gilid ng kalsada, double ingat lang, tingin-tingin sa gilid, baka may biglang susubsob, may biglang overtake, tapos hindi ka makapag-preno. Yun, doon kadalasan na nababangga. Ngayon, kung ikaw yung nakabangga, kahit kasalanan nila, ikaw pa rin yung babayad ng damage nila. Yun ang labanan ngayon. Siyempre, ikaw nakabangga, ikaw nakadamage, ikaw magbayad. Kaya dubling ingat pagdating sa
highway na kagaya nitong malaki sa Marcos Highway o Commonwealth Highway. Meron naman mga bike lane dyan. Kaya lang, minsan kasi ang bike lane natin ginagamit na rin ng mga motorcycle, lalo na pag matraffic. Kaya hindi na natin natusulo yung bike lane. Tayo na lang mag-adjust sa kanila. Kung may gutter, mag-gutter. Kayang mag-gutter. Pero kung di ka naman magmamadali, tiisin mo yung bike lane na ginamit ng mga nagmumotor. Ang mahirap doon, nasa bike lane ka na, pupusinahan ka pa nila. Parang ikaw yung mali. Kaya nito, puro motor na nasa bike lane. Ngayon, titiisin natin na nasa hulihan. Hindi tayo pwedeng umubertik dyan. Baka madali pa tayo. Kaya ang bike lane dito sa Pilipinas, hindi rin solo ng mga siklista eh. Kasi kagaya niya, wala namang harang siya nakasipirit. Kaya kahit anong oras papasukin siya ng mga mga nakamotor kuwit ng bike lane yan, apakan pa nila. Kaya ikaw na lang mag-adjust sa kanila. Katipunan na tayo mga master, Punan Petron. Punta tayo dito, pasok tayo dyan sa ilalim ng flyover ng Katipunan para makarating tayo ng Cyberville Avenue. Ito yung surkatan talaga papunta sa trabaho ko, para hindi ka na dadaan ng Aurora. Ito yung mainam na daan, mas madali, mas shortcut sa dadaan ka pa ng Aurora. Pwede namang mag-counterflow dito sa loob bago ka makarating ng Cyberville. Ayan, 2-way na. Ito 1-way lang to. So minsan kung nakabike ka naman, pwede ka naman dito. Ang bawal lang dito ay nakamotor pag nag-counterflow, lalo na pag ganitong oras o kaya sa umaga. Maraming nainita. Cyberville Avenue na tayo mga master. Ito, Camias Road na to mga master. Medyo lumilim ang panahon. May kunting patak-patak na. Sana wag lumakas. Sana makarating muna sa duty bago lumakas ang ulan. Malapit na. Kung nagkataon, kailan malapit na, saka uulanin. Sana wag muna. Ang dami rin kasing stoplight dito sa along Camias Road eh. Kaya minsan nabibili talaga yung padjak mo dito, nabibili. Pag inabot ka ng stop. Tawid na tayo ng EDSA mga master. Ito, Kamuning Road na to. Yung narugtong ng Camias. Pagtawid ng EDSA, Kamuning Road. Ito 11 Jamboree. Ito one way to. Gandia Street. Hindi, Digia pala. Digia Street pala to. Scout Digia. Yung Gandia pala doon sa kabilang kanto. Medyo
Kunti lang sasakyan dito kasi looban na to. Tapos ito Judge Jimenez, itong dinaanan ng jeep. Pag dating natin dito sa kanto, itong kanto na to, yan, Tomas Morato Avenue na yan. Tapos kanan tayo, tapos pasok kayo dito sa kabila, may Jollibee. Hey sir, yun, nandito na tayo mga master.